Humihip ang malamig na simoy ng hangin ng gabi noong Nobyembre 22, 1992 sa Divisoria, Maynila. Isinara na ang rehas na bakal ng tindahan ng mga tuyo at daing at ang mag-asawa ay sabay na naglakad patungo sa kadiliman upang makipagkita sa isang tao. Sandali lang kami, ang habilin nila sa kanilang anak na babae. Walang sinuman ang nakakaalam na iyon na pala ang kanilang huling mga salita. Mula ng gabing iyon, ang mag-asawa ay tila binura sa mundo. Walang saksi, walang ebidensya, isang perpektong pagkawala. Sa loob ng 8 taon, walang tigil na nanalangin ang naiwan nilang anak na sana'y buhay pa ang kanyang mga magulang. Ngunit noong taong 2000, kasabay ng ingay sa isang demolition site, isang malupit na katotohanan ang nabunyag sa ilalim ng boiler room ng isang abandonadong paupahan sa isang maliit at madilim na espasyong selyado ng semento. Natagpuang magkayakap ang mag-asawa sa kanilang huling hantungan. Sino ang nagkulong sa kanila sa ganoon kalalim na lugar? Isang kinakalawang na keychain na natagpuan sa tabi ng mga buto ang nagturo sa isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi ito isang krimen na bunga ng kasakiman, kundi isang trahedyang isinilang mula sa maling pagmamahal ng isang ama. Ang mga patay ay hindi na makapagsasalita, ngunit ang katotohanang inilibing sa lupa ay tiyak na lalabas. Ang tunog ng isang tubong bakal sa gabing iyon ang sumira sa 30 taong pagkakaibigan. Heto na ang simula ng kwento. Noong Disyembre 15, 2009 ng umaga, napuno ng nakabibinging ingay ang demolition site ng isang lumang paupahan malapit sa Binondo. Sa gitna ng malakas na ihip ng hangin ng taglamig, buong husay na hinila ni Mang Tomas, ang operator ng backhoe, ang lever. Naku, bakit ang tigas naman ng sahig na to? Ang mabigat na braso ng makina ay bumagsak ng malakas sa sahig ng boiler room sa ilalim ng gusali. Nabitak ang makapal na semento at umalimbukay ang kulay abong alikabok. Muling hinila ni Mang Tomas ang lever at mas malalim na hinukay ang sahig. Ano yon? Sa pagitan ng mga ngipin ng backhoe, kasama ng lupa, may isang di pamilyar na bagay na sumabit. Isang piraso ng tela na bulok na at punit-punit. At sa pagitan nito, may naaninag siyang mapuputing buto. Mula sa kanyang upuan, inusog ni Mang Tomas ang katawan paharap at pinaningkitan ang mga mata. Buto ng tao yan ah. Nang masigurong iyon nga ang nakita niyang kumikinang sa sikat ng araw, biglang namutla ang mukha ni Mang Tomas. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng backhoe, tumalon pababa at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Hoy, tigil! Itigil ang trabaho! Bitawan niyo lahat yan. Ang mga trabahador na nagpapala sa paligid ay nagulat at nagtakbuhan palapit. Lumapit ang foreman na si Kim habang pinapagpag ang alikabok. O Mang Tomas, anong problema? Nasira ba ang makina? Itinuro ni Mang Tomas gamit ang nanginginig na daliri ang ngipin ng backhoe. Nang mapako ang tingin ni Kim doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Aba, ano yan? Tumawag kayo ng pulis. 911. Bilis! Biglang nagkagulo ang buong lugar. Kinuha ni Mang Tomas ang kanyang cellphone mula sa bulsa at pinindot ang mga numero gamit ang nanginginig na kamay. Nandito kami sa demolition site sa Binondo. May nakita kaming buto ng tao. Makalipas ang 30 minuto, kasabay ng malakas na tunog ng sirena, 3 police car ang dumating sa lugar. Bumaba mula sa sasakyan si Detective Miguel Miggy Cruz ng Manila Police District Homicide Division. Sanay na niyang inilabas ang dilaw na police line tape at hinarangan ang lugar. Sige, umatras kayong lahat. Bawal pumasok ang hindi autorisado. Lumapit ang isang kasamahang bagitong pulis kay Miguel at nagulat. Tumango si Miguel at nagtanong, "Tumawag ka na ba ng soko?" Mabilis na sumagot ang bagitong pulis. "Opo, sir. Tinawagan ko na po ang NBI Forensics. Darating sila sa loob ng 1 oras." "Sige, ako na muna ang bababa." Nagsusuot ng puting guwantes si Miguel at maingat na bumaba sa boiler room na may masangsang na amoy. Sa ilalim ng sementadong sahig, sa isang hukay na may lalim na halos 50 sentimetro, magkatabing nakahimlay ang 2 kalansay. Balot sila sa telang halos hindi na makilala sa tindi ng pagkabulok. Naman magkayakap pa sila.
napailing si Miguel at tinutukan ng flashlight. Sa gitna ng lupa sa paligid ng mga buto, may isang bagay na kumislap, kahit kinakalawang na at maitim na. Malinaw na isang pares ito ng singsing pangkasal. Singsing, mag-asawa kaya sila? Sa tabi nito, may isang pitakang gawa sa katad na lumobo na at isang lumat maruming keychain. Kinuha ni Miguel ang mga ebidensya gamit ang tiani at inilagay sa mga transparent na plastic bag. Habang sinusuri ang kondisyon ng katad, pabulong niyang sinabi, "Gaano na kaya katagal silang nakalibing dito?" Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa malamig na hangin sa ilalim ng lupa. 3 araw ang lumipas. Noong Disyembre 11, malakas na tumunog ang telepono sa lamesa ni Miguel. Mula iyon sa National Bureau of Investigation, NBI Forensics Division. MPD Homicide Detective Cruz speaking. May resulta na ba? Narinig niya ang boses ng examiner mula sa kabilang linya. Inihanda ni Miguel ang kanyang kuwaderno at lapis. Opo, detective. Tugma ang resulta ng dental records at DNA test. Nakilala na ang pagkakakilanlan nila. Lumunok ng laway si Miguel at nagtanong, sino sila? Ang mag-asawang Jose at Maria Reyes na naiulat na nawawala noong Nobyembre 23, 1992. Natigilan ang kamay ni Miguel. Hindi makapaniwala, nagtanong siyang muli, 1992? Ibig sabihin, 8 taon na ang nakalipas? Kalmadong nagpatuloy sa paliwanag ang examiner. Opo, sila yung mag-asawang may-ari ng tindahan ng mga tuyo sa Divisoria. Noong panahong iyon, 50 puntabanyos ang lalaki at 48 ang babae. Sige, salamat. Ibinaba ni Miguel ang telepono at tulalang tumingin sa kawalan. 8 taon na ang nakalipas. Hindi niya lubos maisip. Agad siyang tumayo at nagtungo sa archives sa basement ng istasyon. Siguradong nandito lang yon sa kung saan. Matapos halughugin ang mga maalikabok na kahon ng dokumento, natagpuan niya ang file ng nawawalang tao noong Nobyembre 1992. Habang binabasa ang mga naninilaw na papel, isa-isa biglang nag-iba ang tingin ni Miguel. Sa bahagi ng nag-ulat, isang pamilyar na pangalan ang nakasulat. Ako pala ang tumanggap ng kasong ito. P.O. 1 Miguel Cruz. 8 taon na ang nakalipas. Noong siya'y isang bagitong pulis na may 2 taon pa lang sa serbisyo, siya mismo ang tumanggap ng ulat na iyon. Napabuntong hininga si Miguel at binasa ang mga tala. Ang mga nawawalang sina Jose at Maria Reyes ay ipinapalagay na kusang nagtago dahil sa problema sa upa ng tindahan at utang sa mga Bombay. Itinuring na simpleng paglalayas. Ang investigasyon ay isinara sa loob lamang ng 1 buwan. Walang masusing pagsisiyasat, nagpasya silang nagtanan lang ang mga ito. Napakagatlabi si Miguel at tinawagan ang kanyang dating senior na humawak sa kaso. Sir, si Miguel Cruz po. Pwede po ba kayong makausap? Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses na tila naiistorbo. Oh, Cruz, anong kailangan mo? Natatandaan niyo pa po ba yung kaso ng mag-asawang nawala sa Divisoria noong 1992? Sandaling nag-isip ang dating senior bago sumagot. Ah, yung may-ari ng tindahan ng daing. Naalala ko. Yung mga nagtanan dahil baon sa utang, hindi ba? Noong mga panahong yon, hindi lang naman sila ang ganon. Natagpuan na po ang mga buto nila. Sa ilalim ng sahig ng boiler room ng isang abandonadong paupahan, sandaling katahimikan. Narinig ang gulat sa boses ng dating senior. Ano, mga buto? Hindi pala sila nagtanan? Sumagot si Miguel na may matigas na ekspresyon. Opo. Malinaw na may foul play. Kailangan pong buksan muli ang investigasyon. Sige, tawagan na lang kita ulit. Pagkababa ng telepono, bumigat ang dibdib ni Miguel. Hindi ito simpleng paglalayas. Noong gabing iyon, may kumuha sa kanilang buhay at naglibing sa kanila sa ilalim ng malamig na semento. 2 araw ang lumipas. Noong Disyembre 20, nakatayo si Miguel sa pasilyo ng morgue ng Philippine General Hospital. Sa harap niya ay ang kaisa-isang anak ng mag-asawang Reyes, si Angela, na kadarating lang mula sa probinsya. Kayo po ba si Miss Angela Reyes? Ang babae na ngayoy 36 na taong gulang na
ay walang tigil na humihikbi sa harap ng urn ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang lumapit si Miguel, Detective Miguel Cruz po mula sa MPD. Dahan-dahang lumingon si Angela. Ang kanyang mga mata na namamaga at pula sa kaiiyak ay puno ng hinanakit at pighati. 8 taon. 8 taon ko silang hinanap na parang baliw sa buong Pilipinas. 8 taon na hindi ko alam kung buhay pa sila o patay na. Yumuko si Miguel. Gumaan ang kanyang konsensya. Pasensya na po. Sabi niyo tumakas sila dahil sa utang. Hindi niyo man lang sinubukang hanapin. Ilang beses kong sinabi sa inyo na hindi ganoong klasing mga tao ang magulang ko. Huminahon po kayo. Ayon po sa record, may utang daw sila sa mga Bombay. Pinutol ni Angela ang sinasabi ni Miguel at umiling ng malakas. Hindi po totoo yan. Kabaligtaran po. Anong ibig niyong sabihin na kabaligtaran? Pinunasan ni Angela ang kanyang mga luha at nagsalita ng malinaw. Ang mga magulang ko po ang nagpapautang sa mga taga-palengke. Hindi sila ang tipo ng mga taong tatakasan ang mga pinagkakautangan. Ano pong sabi niyo? Nagpapautang sila? Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sumagot si Angela na may buong kumpiyansa. Sigurado po ako. Nakasulat lahat sa ledger ng tatay ko kung sino ang pinautang niya, magkano at kung magkano ang interes, lahat detalyado. Mabilis na kinuha ni Miguel ang kanyang kuwaderno, kumabog ang kanyang dibdib. Kung totoo iyon, ganap na magbabago ang direksyon ng investigasyon. 8 taon na ang nakalipas. Binaligtad pala ng pulisya ang biktima at ang salarin. Malaki ang posibilidad na may isang taong hindi makabayad ng utang ang gumawa ng karumal-dumal na krimen upang takasan ang paniningil. Miss Reyes, nasa inyo pa po ba ang ledger na yon? Napakagatlabi si Angela at tumango. Opo, sa loob ng 8 taon, hindi ko naisipang itapon. Nasa bahay lang po. Pwede ko po bang makita? Ikinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Kailangan niyang simulan muli ang kasong ito mula sa umpisa. Kailangan niyang itama ang maling unang hakbang. Kahit ngayon lang, kinabukasan ng umaga, naghanda si Miguel para sa masusing investigasyon sa Divisoria. Habang kinukuha ang susi ng sasakyan, napako ang kanyang tingin sa plastic bag ng ebidensya sa kanyang lamesa. Teka lang, ang lumat maruming keychain na natagpuan sa crime scene. May kakaibang disenyo itong nakaukit na metal. Itinaas ni Miguel ang keychain at sinuring mabuti. Saan ko nga ba ito nakita? Pamilyar ito sa kanya. Sa kanyang isipan, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng alaala mula 8 taon na ang nakalipas. Tumiim ang tingin ni Miguel. Oo, nakita ko na. To, Disyembre 21, 19 ng umaga, dumating si Detective Cruz sa bukana ng Divisoria. Kasagsagan ng bagsakan sa umaga, ang palengke ay puno ng sigla-amoy ng isda at malalakas na sigawan ng mga tindero. Nakipagsiksikan si Miguel sa mga tao at pumasok sa kaloob-looban ng palengke. Tabi, dadaan. Isang kargadong kariton ang dumaan nang halos sumagi sa kanya. Gamit ang kanyang alaala, hinanap ni Miguel ang lugar kung saan dating nakatayo ang tindahan ng mga tuyo ng mag-asawang Reyes. 8 taon na ang nakalipas. Ngunit sa lugar na iyon, iba ng tindero ang nagtitinda ng mga tuyo at abala ito sa pagnenegosyo. Ale, magkano po ang dilis? Iniwan ni Miguel ang ingay ng mga mamimili at nagtungo sa opisina ng Asosasyon ng mga Manininda. Mula sa siwang ng lumang bakal na pinto, lumalabas ang usok ng sigarilyo. Kumatok si Miguel at pumasok. Isang lalaking nasa 50s na nagbabasa ng papeles ang nag-angat ng tingin. Sino po sila? Anong kailangan nila? Inilabas ni Miguel ang kanyang police ID mula sa bulsa. Detective Cruz po, MPD Homicide. Hihingi lang po sana ng tulong. Pulis, ano pong meron? Kinakabahang tumayo ang lalaki. Inilabas ni Miguel ang kanyang kuwaderno at sinabi ang pakay. Maaari ko po bang makita ang listahan ng mga manininda noong 1992? Muli po naming iniimbestigahan ang kaso ni Jose Reyes. Yung mag-asawang may-ari ng tindahan ng daing, sandali lang po.
Binuksan ng lalaki ang isang lumang bakal na drawer at inilabas ang isang makapal at maalikabok na binder na inilapag sa lamesa. Binuklat ni Miguel ang binder at masusing sinuri ang listahan. Isinulat niya sa kanyang kuwaderno ang pangalan ng dalabing manininda na hanggang ngayon ay nagtitinda pa rin. Salamat po, malaking tulong ito. Paglabas sa opisina, unang pinuntahan ni Miguel ang isang maliit na karinderya sa bungad ng palengke. Sumasalubong ang amoy ng mami na kumukulo sa kaldero. Si Aling Elena, ang may-ari, na abala sa paghiwa ng siopaw ay napatingin. Magandang umaga, sir. Anong gusto nyo? Hindi umupo si Miguel at muling ipinakita ang kanyang ID. Hindi po ako customer, pulis po. Biglang huminto ang paghiwa ni Aling Elena. Pulis? Anong ginagawa nyo dito? Seryosong nagtanong si Miguel. Naaalala niyo po ba ang gabi ng Nobyembre 22, 1992? Ang araw na nawala ang mag-asawang Reyes. Sandaling tumingin si Aling Elena sa kawalan, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang hawak na kutsilyo sa sangkalan. Naaalala ko yon. Papasara na ako ng tindahan noon. Lumapit si Miguel at muling nagtanong, ano po ang nakita ninyo noon? Hininaan ni Aling Elena ang kanyang boses at tumingin sa paligid. Nakita ko si Pepe at ang asawa niya na may kasamang naglalakad papunta sa eskinita sa likod ng palengke. Kakaiba ang kilos nila kaya natandaan ko. Agad na binuklat ni Miguel ang kanyang kuwaderno. Sino po ang kasama nila? Kilala niyo po ba? Kumunot ang noo ni Aling Elena. Hindi ko yata kilala. Parang hindi taga rito. Matangkad siya at nakasuot ng makapal na jacket. Ngayon ko lang siya nakita. Isinulat ni Miguel ang matangkad na suspek, tagalabas at ginuhitan ito. Hindi niyo po ba nakita ng malinaw ang mukha niya? Madilim noon kaya hindi ko masyadong nakita. Ang natatandaan ko lang, malaki ang katawan niya. Nang hapong iyon, tumayo si Miguel sa harap ng isang tindahan na amoy bagoong. Ang may-ari, si Aling Remedios, ay abala sa pagsasalansan ng bagoong sa mga pulang plastik na lalagyan. Nang makita si Miguel, pabalang siyang nagtanong, "Detective, nandito ka na naman. Ano na namang kailangan mo?" Ngumiti si Miguel at lumapit. Aling Remedios, gusto ko lang po sanang magtanong pa tungkol sa sitwasyon noon. Bago nawala ang mag-asawang Reyes, may napansin po ba kayong kakaiba sa kanila? Pinunasan ni Aling Remedios ang kanyang kamay na may guwantes na goma sa kanyang tapis at pilit inalala. Meron. Mga 1 linggo bago sila nawala, maaga na silang nagsasara ng tindahan. Samantalang dati, hanggang 10:00 ng gabi sila nagtitiyaga. Tumiim ang tingin ni Miguel. May pinupuntahan po ba sila? Ewan ko, pero mukhang may importante silang inaasikaso. Parang hindi sila mapakali. Itinanong ni Miguel ang pinakamahalagang tanong. Narinig niyo po ba na si Jose Reyes ay nagpapautang sa mga kapwa manininda? Biglang nagbago ang mga mata ni Aling Remedios. Alam na yata ng lahat yon. Nagpautang si Pepe sa ilang tao rito sa palengke. Halos walang interes. Isinara ni Miguel ang kanyang kuwaderno. Sa police report noong 1992, malinaw na nakasulat na tumakas ang mag-asawa dahil sa utang. Kabaligtaran ito sa report. Malinaw na mali ang naging conclusion noon. Nakumbinsi siyang mali talaga ang direksyon ng investigasyon noon. Kinabukasan, Disyembre 22, ipinasya ni Miguel na hanapin ang may-ari ng katabing pwesto, ang pinakamalapit na kapitbahay ng mag-asawang Reyes. Ang pangalan niya ay Ricardo Santos. Ngunit hindi inaasahan ang nalaman niya mula sa mga manininda. Si Mang Cardo, na-stroke yon noong 94, sabi ng isang manininda. Nasa isang nursing home daw sa Quezon City. Sabi nila, hindi na raw nakakakilala ng tao. Agad na nagmaneho si Miguel papuntang Quezon City. Sa reception ng nursing home, isang nurse ang umiling na may alanganing ekspresyon. "Detective, mahihirapan po kayong kausapin siya. Si Mr. Santos po ay halos hindi na makapagsalita dahil sa epekto ng stroke." Pakiusap ni Miguel, "Kahit sandali lang po. Kailangan ko lang makita ang mukha niya. Kung ganun po, sa room 305 po kayo pumunta." Naglakad si Miguel sa pasilyo na amoy disinfectant. Bukas ang pinto ng room 305 at nakita niya ang isang matandang lalaki na puti na ang buhok
Nakaupo sa wheelchair at nakatingin sa labas ng bintana. Si Ricardo Santos, Mr. Santos. Sa tawag ni Miguel, dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang kanyang mga matang walang focus ay tumama sa mga mata ni Miguel. Sa sandaling iyon, biglang nanginig ng malakas ang mga mata ni Ricardo na para bang nilindol. Isang ungol ang lumabas sa bibig ni Ricardo. Hindi pinalampas ni Miguel ang bahagyang reaksyong iyon. Pulis po. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang hawakan ng wheelchair. Sa labas ng kwarto, may tumawag kay Miguel. "Excuse me, sino po kayo?" Lumingon si Miguel at nakita ang isang lalaking nasa late 30s. Maayos ang pananamit. "Pasensya na po. Dumadalaw po ba kayo sa tatay ko?" "Ah, kayo po ba ang pamilya?" Tumango ang lalaki at lumapit. "Opo. Ako po si Benji Santos, anak ni Ricardo. Ano po ang kailangan ninyo?" Ipinakita ni Miguel ang kanyang ID at magalang na nagsalita. "Iniimbestigahan po namin ulit ang kaso ng pagkawala ng mag-asawang Jose Reyes noong 1992. Maaari ko po bang malaman ang relasyon ng tatay nyo at ni Mr. Reyes?" Bahagyang tumigas ang mukha ni Benji, ngunit agad ding lumambot. "Ah, yung kasong yon. 30 taon na pong magkaibigan ang tatay ko at si Tito Pepe. Sabay silang pumasok sa palengke at magkatabi ang pwesto. Talagang malapit po pala sila." Napabuntong hininga si Benji at tiningnan ang kanyang ama. "Sobra po. Noong nawala ang mag-asawa, ang tatay ko po ang pinakamalungkot. Ilang araw siyang hindi kumain." Tinitigan ni Miguel ang mukha ni Benji. Bagamat matatas magsalita, ang kanyang mga mata ay tila balisa. Wala po bang naging problema sa pagitan nila? Tulad ng tungkol sa pera, umiling si Benji. "Ay, wala po. Talagang parang pamilya na ang turingan nila." Isinara ni Miguel ang kuwaderno, inilagay sa bulsa at yumuko. "Sige po, salamat sa kooperasyon nyo." Habang paalis, nakaramdam si Miguel ng bigat sa kanyang likuran. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may itinatago ang mga ito. Pagbalik sa istasyon, may naghihintay kay Miguel. Ito si Leo, isang reporter mula sa isang lokal na pahayagan. "Detective, kanina pa po ako naghihintay. May oras po ba kayo?" Umupo si Miguel sa upuan, pagod, at nagtanong, "Anong meron? May scoop ka na naman ba?" Nagningning ang mga mata ni Leo at inilabas ang kanyang notebook. "Habang sinusulat ko po ang balita tungkol sa mga natagpuang buto, in-interview ko ang ilang manininda. May kakaiba po akong napansin." Uminom ng tubig si Miguel at kaswal na sumagot, "Anong kakaiba?" Binuklat ni Leo ang notebook. "Kaninang umaga, nakausap niyo si Aling Elena, di ba?" Sabi niya, "May kasamang estranghero." "Oo." Isang matangkad na lalaki. Inilapit ni Leo ang katawan at hininaan ang boses. "Pero iba po ang tsismis sa mga ibang manininda." "Anong sabi nila?" Isang hindi inaasahang salita ang lumabas sa bibig ni Leo. May mga tsismis daw na si Ricardo Santos ang nakita sa eskinita noong gabing yon. Naningkit ang mga mata ni Miguel. "Si Ricardo Santos?" Tumango si Leo. "Opo, hindi sigurado, pero 2 o 3 manininda ang nagsabi sa akin ng parehong kuwento. Si Ricardo Santos daw ay paikot-ikot sa eskinita hanggang gabi." Biglang tumayo si Miguel. "Salamat. Napakahalagang impormasyon yan." Nagkasalungat ang testimonya ni Aling Elena at ang mga tsismis ng mga manininda. Muling kinuha ni Miguel ang susi ng kotse. "Kailangan kong kumpirmahin kung totoo ang tsismis na to." Disyembre 23, Dolimiyong, muling tumayo si Detective Cruz sa bukana ng Divisoria. Sumasalpok ang malamig na hangin mula sa dagat sa kanyang coat, ngunit ang kanyang mga paa ay nagtungo sa karinderya na may kumukulong mainit na sabaw. Si Aling Elena, na gumagawa ng siopaw, ay napahinto nang makita si Miguel. "Nandito na naman kayo. May itatanong pa ba kayo?" Yumuko si Miguel. "Pasensya na po sa abala. Isa na lang po ang gusto kong kumpirmahin." "Ano pa ba yon?" Lumapit si Miguel sa pwesto at tiningnan siya sa mata. "Tungkol po sa estrangherong nakita nyo noong gabing iyon, pwede nyo po bang alalahanin ulit ng mabuti?" Ibinaba ni Aling Elena ang sandok, pinunasan ang kamay sa tapis, at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. "Masyado kasing magulo noon.
Matapos ang ilang sandali ng pag-alala, kumunot ang kanyang noo. Teka, kung iisipin kong mabuti, dahil sa kapal ng jacket, hindi ko masyadong nakita ang mukha niya, pero ang lakad niya, parang kakaiba. Ang lakad po? Pilosopo po ba? Umiling si Aling Elena at tinuktok ang mesa. Hindi ganoon. Madulas kasi ang sahig ng palengke dahil sa tubig, di ba? Pero, yung lalaki, parang sanay na sanay siyang maglakad, para siyang taga rito. Nagliwanag ang mga mata ni Miguel, parang taga-palengke, ganoon po ba? Sumagot si Aling Elena ng may kumpiyansa, oo. Yung pagkaladkad niya ng paa para manatiling balanse, siguradong hindi yun lakad ng dayo. Agad na kinuha ni Miguel ang kuwaderno at nagsulat. Suspek, posibleng hindi tagalabas. Ang pagbabago sa testimonya ni Aling Elena ay bumaligtad sa takbo ng investigasyon. Ibig sabihin, ang salarin ay maaaring isang taong kabisado ang palengke. Nang hapong iyon, tinawagan ni Miguel si Angela. Miss Reyes, yung ledger po ng tatay niyo na nabanggit niyo, pwede ko na po bang makita ngayon? Narinig mula sa kabilang linya ang kalmadong boses ni Angela. Opo, dala ko po. Saan po ako pupunta? Dito na po sa istasyon. Hihintayin ko po kayo. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng interrogation room ng istasyon, magkaharap na nakaupo si Miguel at Angela. Inilabas ni Angela mula sa kanyang bag ang isang makapal na ledger na may lumang leather na pabalat at inilagay sa mesa. Ang leather ay kintab na dahil sa katagalan at pudpod na ang mga gilid. 8 taon ko pong hindi na itapon to. Ito na lang ang huling bagay na may alaala ng tatay ko. Nagsusuot ng puting guwantes si Miguel at maingat na binuklat ang ledger. Sa mga naninilaw na papel, nakita niya ang mga siksik na numero at pangalan na isinulat gamit ang fountain pen. Ang mga tala na nagsimula pa noong 1982 ay napakadetalyado, pangalan, halaga, layunin, petsa ng bayad. Talagang detalyado ang pagkakasulat. Habang binabasa ni Miguel ang ledger, napansin niyang sa loob ng 10 taon, mahigit diyan ni talayan diyan 300,000 ang naipautang sa 15 manininda. Ngunit habang sinusuri ang ledger, kumunot ang noo ni Miguel. Halos walang interes. Puro principal lang ang nakasulat. Ngumiti si Angela ng mapait. Ganyan po talaga si tatay, sabi niya. Bakit pa maniningil ng interes sa kapitbahay? Pero yung principal, dapat daw bayaran kahit magunaw ang mundo. May prinsipyo po pala siya. Opo, pautang na may puso daw ang tawag niya doon. Patuloy sa pagbuklat si Miguel hanggang sa huminto ang kanyang kamay sa tala ng Oktubre 1992. Isang pamilyar na pangalan ang napansin niya. Ricardo Santos, Marso 1989. Pautang, ABD Yundisila, layunin, pangkasal ng anak, at sa tabi nito, may nakasulat na memo gamit ang pulang ballpen na minadaling isinulat, hiling na bayaran ng buo hanggang Nobyembre. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tiningnan si Angela. Miss Reyes, kilala niyo po ba si Ricardo Santos? Nanlaki ang mga mata ni Angela. Si Tito Cardo po? Opo, kilala ko po. Katabi lang po niya ng pwesto si tatay. Parang magkapatid na po ang turingan nila. Itinuro ni Miguel ang ledger. 2 million, 7 million. Noong panahong yon, katumbas na halos ng down payment sa isang maliit na bahay at lupa. Malaking pera po ito. Pero bakit po biglang hiniling na bayaran ng agaran sa Nobyembre? Biglang dumilim ang mukha ni Angela. Kinagat niya ang kanyang labi at nagsalita sa nanginginig na boses. Siguro po, dahil sa pag-aaral ko sa abroad. Pag-aaral sa abroad? Tanong ni Miguel. Opo, noong Nobyembre 92, biglaan pong napagdesisyunan na mag-aaral ako sa Amerika. Kailangan po ng malaking pera para sa tuition at living expenses, kaya siguro po minadali ni tatay na singilin ang mga pinautang niya. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa ballpen. Lahat ng mga pangyayari ay nagtutugma. Yumuko si Angela at humikbi. Dahil sa akin, naningil ang mga magulang ko, nagkaroon sila ng alitan sa mga kapitbahay, at namatay sila. Miss Reyes, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Kasalanan po ito ng salarin, hindi ninyo. Umiiyak na sabi ni Angela, ngayon ko lang nalaman, kung hindi na lang sana ako nag-abroad,
Kung nanatili na lang ako sa Maynila, hindi sana to mangyayari. Inabutan ni Miguel ng tissue si Angela at sandaling hindi nakapagsalita. Tanging ang pigil na iyak ni Angela ang pumuno sa loob ng interrogation room. Kinabukasan, Disyembre 24, bisperas ng Pasko, ngunit si Miguel ay nasa istasyon pa rin, inaayos ang listahan ng mga may utang mula sa ledger, 15 tao. Sino sa kanila ang walang malinaw na alibi? Nag-isip si Miguel habang pinaglalaruan ang ballpen. 4 na tao ang hindi pa nakakabayad kahit lampas na sa takdang araw ng pagbabayad. Si Ricardo Santos, isang nagngangalang Ocampo at 2 pang pumanaw na dahil sa sakit. Ginuhitan ni Miguel ng makapal ang pangalan ni Ocampo. Si Ocampo ang may-ari ng abandonadong paupahan kung saan natagpuan ang mga buto. Noong panahong iyon, may alitan sila sa pagmamay-ari ng gusali at may utang pa siyang 200,000 kay Jose Reyes. Higit sa lahat, siya ang pinakakabisado sa istruktura ng gusali at malayang nakakapasok doon. Sapat na ang motibo. May access pa sa lugar. Kinuha ni Miguel ang telepono. May diin ang kanyang daliri habang pinipindot ang numero. Piskalya, Detective Cruz po ng MPD. Hihiling po sana ng warrant para ipatawag si Mr. Ocampo. Urgent po. Pagkababa ng telepono, naiwan si Miguel mag-isa sa opisina, nakatingin sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng Manila Bay sa ibabaw ng madilim na dagat. Kinuha niya mula sa drawer ang plastic bag ng ebidensya at muling sinuri ang lumang keychain. Ricardo Santos, nambiining taandra, nambiining taong pagkakaibigan. Nawala ang kaibigan na hindi nakabayad ng utang at ang naiwang kaibigan ay na-stroke. Nagkataon lang ba? Kumuha ng magnifying glass si Miguel at sinuring mabuti ang ibabaw ng kinakalawang at maruming keychain. Parang may letra, may bakas ng isang nakaukit na bagay, ngunit dahil sa tindi ng kalawang, hindi pa ito makilala. Ibinalik ni Miguel ang keychain sa plastic bag at bumulong. Kailangan ko munang kausapin si Ocampo. Kapag nagsalita siya, malulutas ang buhol na ito. Kinuha ni Miguel ang kanyang coat at tumayo. Sa dulo ng madilim na pasilyo, tanging ang ilaw ng karatula ng Homicide Division ang malamig na nagniningning. Noong umaga ng Disyembre, doong sa X, doong 1000, ipinatawag ni Detective Cruz si G. Ocampo, ang tagapamahala ng abandonadong paupahan bilang isang saksi. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng fluorescent sa interrogation room, balisang pinaglaruan ni Ocampo ang kanyang mga daliri sa kanyang tuhod. Inilapag ni Miguel ang makapal na folder ng investigasyon sa mesa at nagsalita. Mr. Ocampo, noong 1992, kayo po ang namamahala sa paupahan, tama po ba? Lumunok si Ocampo at sumagot. Opo, matapos mamatay ang tiyuhin ko, ako na ang nag-asikaso. Pero dahil sa away samana ng mga pinsan ko, halos napabayaan na ang gusali. Totoo rin po ba na may utang kayong olibo 200,000 kay Jose Reyes? Nagiba ang mga mata ni Ocampo. Sa sandaling katahimikan, tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. May utang po ako, pero dinukot ni Ocampo ang bulsa at inilabas ang isang gusot na piraso ng papel. Binayaran ko na po lahat noong Setyembre 92. Ito po yung resibong isinulat ni Mang Pepe. Kinuha ni Miguel ang papel. Setyembre 15, 1992, natanggap ang halagang $200,000, Jose Reyes. Matalas na nagtanong si Miguel, kailangan nating kumpirmahin kung sulat kamay nga ito ni Mr. Reyes. Sige lang po, kumpirmahin nyo. Sigurado po akong sulat niya yan. Inilagay ni Miguel ang resibo sa isang plastic bag ng ebidensya at tinanong ang kanyang alibi. Noong gabi ng Nobyembre 22, 1992. Nasaan po kayo? Tila handa na si Ocampo sa sagot. Mayroon po kaming family meeting. Nagkita-kita kami ng mga pinsan ko sa isang restaurant dahil sa problema sa mana. Tinuktok ni Miguel ang mesa gamit ang dulo ng ballpen. May saksi po ba kayo? Tanungin niyo po, yung 3 pinsan ko na nandoon. Siguradong naaalala nila yon. Nagkasagutan pa nga kami noon. Nag-note si Miguel at tumango. Sige po, kumpirmahin namin. 2 araw ang lumipas,
Dumating sa mesa ni Miguel ang resulta ng handwriting analysis mula sa NBI at ang ulat sa kumpirmasyon ng alibi. Ang sulat sa resibo ay kumpirmadong kay Jose Reyes at lahat ng tatlong pinsan ay nagpatunay na kasama nila si Ocampo hanggang hating gabi. Inalis si Ocampo sa listahan ng mga suspek. Ngunit bago umalis si Ocampo, nag-iwan siya ng isang mahalagang impormasyon. "Detective, bago po ako umalis, may sasabihin lang po ako." Nag-angat ng tingin si Miguel. "Ano yon?" "Noon po, gumawa ako ng ilang kopya ng susi ng bodega sa unang palapag at ipinahiram sa ilang manininda. Para hindi na po ako maabala, ginawa ko na lang imbakan nila." Huminto ang kamay ni Miguel. "Sino-sino po ang pinahiram nyo?" "Mga 5 o 6 na tao po." "Isa na po doon si Ricardo Santos." Nanlaki ang mga mata ni Miguel at nagtanong, "Hawak ni Ricardo Santos ang susi ng paupahan?" Tumango si Ocampo at idinagdag, "Opo, ang pinto po ng boiler room sa basement ay tinanggal dahil sa construction, kaya kahit sino pwedeng pumasok. Basta may susi ka sa unang palapag, hindi problema ang pumasok sa gusali." Nang makaalis si Ocampo, ginuhitan ni Miguel ng makapal sa kanyang kuwaderno, "Ricardo Santos, may hawak ng susi ng paupahan." Lahat ng palaso ay muling nakaturo kay Ricardo Santos. Nang hapong iyon, humahangos na pumasok si Leo, ang reporter, sa opisina ng homicide. May dala siyang isang naninilaw na sobre. "Detective, kailangan niyo pong makita to." Tumayo si Miguel at nagtanong, "Ano yan? Bakit ka nagmamadali?" "Kaninang umaga po, may dumating na kakaibang sulat sa opisina. Walang pangalan ng nagpadala." Kinuha ni Miguel ang sobre at marahas na binuksan. Sa loob, may isang maikling mensahe na nakasulat sa likod ng punit na pahina ng kalendaryo. Ang tunay na sikreto ay wala sa pera, kundi sa kaban ng samahan. Kumunot ang noo ni Miguel at nagtanong, "Anong samahan?" Pinunasan ni Leo ang pawis at sumagot, "Ang samahan ng mga manininda sa Divisoria. Isang grupo ng mga tindero. Nag-aambagan sila buwan-buwan para sa mga abuloy at biglaang pangangailangan." Isinuksok ni Miguel ang papel sa bulsa at kinuha ang coat. "Kailangan kong alamin to ngayon din." Agad siyang bumalik sa opisina ng Asosasyon ng mga Manininda. Noong 1992, sino po ang presidente ng samahan? Hinalughog ng isang empleyado ang mga maalikabok na papeles at sumagot, "Teka lang po. Eto, si Ricardo Santos po." Ang ingat yaman naman po ay si Aling Remedios, yung nagtitinda ng bagoong. Tumiim ang tingin ni Miguel. Si Ricardo ang presidente at si Remedios ang ingat yaman. Disyembre 27, nagtungo si Miguel sa tindahan ni Aling Remedios na amoy bagoong. Si Aling Remedios, na nag-aayos ng ledger sa isang sulok, ay nagulat nang makita si Miguel at napahinto. "Detective, bakit na naman?" Diretsahang nagtanong si Miguel. "Aling Remedios, tungkol po sa samahan ang itatanong ko." Biglang nanigas ang mukha ni Aling Remedios, umiwas siya ng tingin at nanahimik. Lumapit si Miguel at diniinan siya. "Nakita niyo po ang balita sa diaryo, di ba? Kumpirmadong ang mag-asawang Reyes yon. Mananahimik pa rin po ba kayo?" Napabuntong hininga si Aling Remedios at yumuko. "Matapos kong basahin yon, hindi na ako nakatulog. 8 taon ko, tong sinikreto." Pinalambot ni Miguel ang kanyang boses. "Ano po yon? Sabihin niyo po lahat ng alam niyo." Tumayo si Aling Remedios at nagsimulang maghalungkat sa isang malalim na estante. Makalipas ang ilang sandali, inilabas niya ang 3 luma at makapal na notebook at inilapag sa harap ni Miguel. "Ito ang mga libro de kuwenta ng samahan mula 1990 hanggang 1992. Ako ang ingat yaman kaya nasa akin to." Binuklat ni Miguel ang mga libro. "Bakit po ito mahalaga?" Nagsimulang mamula ang mga mata ni Aling Remedios. "Sa loob ng 8 taon, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na walang kinalaman to sa nangyari. Pero hindi ko na kaya." Pinunasan ni Aling Remedios ang luha at nanginginig na umamin, "Ako po ang nagpadala ng sulat na walang pangalan." Nagulat si Miguel at muling tiningnan ang mga libro.
Mula Marso 1991 hanggang Oktubre 1992, may mga irregular na withdrawal sa pangalan ng presidente, si Ricardo Santos. Pang-abuloy, pampaayos ng pasilidad, ngunit walang resibo o anumang patunay ng gastos. Kinuha ni Miguel ang calculator, kabuo ang halaga, al 800,000. Itinaas niya ang ulo at tiningnan si Aling Remedios. Ibig sabihin, nagwaldas po siya. Walang lakas na tumango si Aling Remedios. Opo, ginamit ni Mang Cardo na parang sarili niyang pera. Noong unang linggo ng Nobyembre 92, aksidenteng nakita ni Pepe ang libro at natuklasan niya to. Pinuntahan niya si Cardo para komprontahin. Paano po niya kinompronta? Napakagatlabi si Aling Remedios. Sabi raw niya, kung hindi niya ibabalik ang pera, isisiwalat niya sa lahat ng miyembro. Ang reputasyon niya na iningatan niya sa loob ng 30 taon ay masisira sa isang iglap. At si Cardo, pride lang ang puhunan niyan sa buhay. Maingat na inilagay ni Miguel ang mga libro sa isang plastic bag ng ebidensya. Ang buong kaso ay biglang nagbago. Hindi lang ito simpleng utang na at 700,000. Malaki ang posibilidad na ito ay krimen na ginawa ng isang taong natuklasan ang kanyang katiwalian upang patahimikin ang nakakaalam. Tumayo si Miguel at nagsalita, Aling Remedios, salamat po sa lakas ng loob ninyo matapos ang 8 taon. Tinakpan ni Aling Remedios ang kanyang mukha ng panyo at humagulgol. Dapat noon ko pa sinabi, natakot lang ako. Kasalanan ko rin po. Paglabas sa tindahan, tumingala si Miguel sa malamig na kalangitan. Lahat ng piraso ay nagtutugma na. Isang huling kumpirmasyon na lang ang kailangan. Disyembre 2022, may matigas na ekspresyon sa mukha, muling ipinatawag ni Detective Cruz si Benji Santos sa istasyon ng pulis. Ang malamig na hangin sa loob ng interrogation room ay nagpabigat sa pagitan nilang dalawa. Si Benji, na balisa, ay nakaupo sa dulo ng upuan at binabasa ang kanyang mga tuyong labi. Detective, ano na naman po ito? Nasabi ko na po ang lahat noong nakaraan. Inilapag ni Miguel ang makapal na folder sa mesa na tila ibinagsak at nagsalita. Mr. Santos, totoo po bang hindi ninyo alam na ginastos ng ama ninyo ang pondo ng samahan? Nanlaki ang mga mata ni Benji. Pondo po? Ano pong ibig ninyong sabihin? Ipinakita ni Miguel ang kopya ng libro de kuwenta at diniinan siya. Mula 1991 hanggang 1992, halos na 1,800,000. Nandito sa libro ang lahat ng ebidensya ng pagwaldas niya. Umiling si Benji na hindi makapaniwala. Imposible po. Hindi po ganyang tao ang tatay ko. Sa buong buhay niya, hindi po siya naghangad ng kahit 10 sentimo na hindi sa kanya. Tinitigan ni Miguel ang mga mata ni Benji. Mayroon din po kaming testimonya na nalaman ito ni Jose Reyes at kinompronta ang ama ninyo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Benji sa kanyang tuhod. Yan po. Wala po talaga akong alam diyan. Sinuri ni Miguel ang bawat bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Benji. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong nagsisinungaling. Ito ang mukha ng isang anak na nalilito at walang kaalam-alam. Hindi naman lahat ay alam ng anak. Isinara ni Miguel ang folder at pinaluwag ang tensyon. Hanggang dito na lang po muna tayo ngayon. Makakaalis na po kayo. Tumayo si Benji na tila nawalan ng balanse at lumabas. Sige po. Matagal na tiningnan ni Miguel ang papalayong likod ni Benji. Hindi niya talaga alam. Kinabukasan, Disyembre 29, muling hinalughog ni Miguel ang mga lumang file ng kaso mula 1992. Sa gitna ng mga maalikabok na dokumento, isang kumikinang na detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Teka, itong petsa. Ito ang petsa ng kasal ni Benji. Nobyembre 28, 1992. Eksaktong 5 araw matapos maiulat na nawawala ang mag-asawang Reyes. Napangisi si Miguel at bumulong. Nawawala ang matalik na kaibigan niya ng 30 taon pero itinuloy pa rin ang kasal? Sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong, nakuha ni Miguel ang listahan ng mga bisita at mga litrato mula sa kasal. Habang tinitingnan ang isang group picture sa isang luma at naninilaw na album, huminto ang daliri ni Miguel sa isang bahagi.
Ang itsura ni Ricardo Santos na nakatayo sa tabi ng mga magulang ng ikakasal. Anong nangyari sa mukha ng taong to? Ang dati niyang malusog na pangangatawan ay wala na, at isang payat at mukhang pagod na matanda ang nakatayo doon. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay maitim at lubog, at ang pinatahing suit ay tila maluwag na sa kanyang payat na balikat. Tinuktok ni Miguel ang litrato. Hindi ito mukha ng ninong, ito ay mukha ng isang taong may kasalanan. Nang hapong iyon, kinausap ni Miguel ang asawa ni Benji, si Gina. Sa isang tahimik na sulok ng coffee shop, hawak ni Gina ang isang tasa ng mainit na kape. Maingat na nagtanong si Miguel, "Mrs., 8 taon na ang nakalipas. Noong malapit na ang kasal ninyo, ano po ang lagay ng biyenan ninyo?" Ibinaba ni Gina ang tasa at inalala. Kakaiba po siya. Talagang kakaiba. Ilang araw bago ang kasal, hindi siya makatulog sa gabi at palaging may binubulong. Narinig niyo po ba kung ano ang sinasabi niya? Hindi po masyado. Pero ilang beses kong nakita, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi, nakaupo sa sala na walang ilaw at tulala. Agad na nagsulat si Miguel sa kanyang kuwaderno. Narinig niyo po ba ang tungkol sa pagkawala ng mag-asawang Reyes noon? Opo. Narinig ko po sa biyenan kong babae. Bigla na lang daw nawala yung mag-asawa sa katabing pwesto. Sabi niya, baka tumakas dahil sa utang. Huminto si Gina at nag-alinlangan. Pero, detective. Opo, sabihin niyo po. Hininaan ni Gina ang kanyang boses. Ang biyenan ko pong lalaki, tuwing mababanggit yon, umiiwas siya, para siyang nakarinig ng ayaw niyang marinig. Uminom ng kape si Miguel at tumango. Nababahala siya. Tuwing maririnig niya ang pangalang yon, Disyembre 30 ng umaga, dumating mula sa NBI ang hinihintay na detalyadong ulat ng forensic analysis sa mga buto. Kinakabahang binuklat ni Miguel ang ulat, parehong biktima, may bakas ng matinding puwersa sa likod ng ulo na nagdulot ng paglubog. Sanhi ng kamatayan ay tinatayang pinsala sa utak dahil sa bali sa bungo. Binuklat ni Miguel ang susunod na pahina kung saan nakasaad ang pagsusuri sa ginamit na sandata. Ang salarin ay ipinapalagay na isang adultong lalaki na may malakas na pangangatawan. Ang ginamit na sandata ay tila isang metal na bagay tulad ng martilyo o tubong bakal. Ibinaba ni Miguel ang ulat sa mesa at tumingin sa labas. Ang mga sanga ng puno ay inuugoy ng malamig na hangin. Metal na bagay. Nang biglaan lang kaya? O pinagplanuhan? Sa sandaling iyon, malakas na tumunog ang cellphone sa bulsa ni Miguel. Ang tumatawag ay si Angela Reyes. "Hello, Miss Reyes." Mula sa kabilang linya, narinig ang nagmamadali at nanginginig na boses. "Detective, si Angela po ito. May nakita po ako habang nililigpit ko ang mga gamit ng magulang ko." Biglang tumayo si Miguel. "Ano po ang nakita nyo?" "Isang maliit na notebook po ni nanay. Nahulog yata sa pinakailalim ng aparador. May nakasulat po sa pahina ng Nobyembre 20, 1992. Kinuha ni Miguel ang ballpen at sumigaw, "Ano po ang nakasulat? Basahin niyo po." Umiiyak na binasa ni Angela ang nilalaman. "Mamayang gabi, pagkatapos magsara, kukunin ko na. Pera mula kay Cardo." Natigilan ang kamay ni Miguel sa ere. "Cardo?" "Opo, si Tito Ricardo Santos po." Ibig sabihin, pupunta sila sa kanya para kunin ang pera. Isinara ni Miguel ang kuwaderno at may kumpiyansang sinabi, "Kung ganon, noong gabing iyon, kusa silang pumunta kay Ricardo Santos. Pumunta sila para kunin ang pera, pero hindi na sila nakabalik. Nagpalit ang taon. Enero 2, 2001, mabigat ang dibdib na nagtungo si Benji sa nursing home sa Quezon City. Pagbukas ng pinto ng kwarto ng kanyang ama, tanging ang tunog ng telebisyon ang maririnig sa katahimikan. Breaking news. Ang buong katotohanan sa likod ng kaso ng mag-asawang nawala sa Divisoria, 8 taon na ang nakalipas. Sa screen, ipinapakita ang kuha sa abandonadong paupahan at ang balita tungkol sa mga natagpuang buto. Pinigilan ni Benji ang kanyang hininga at tiningnan ang ama. Si Ricardo ay nakaupo sa wheelchair, nakatitig ng husto sa telebisyon. Uk! Uk!
Isang tunog ng paghihirap na parang sa hayop ang lumabas sa bibig ni Ricardo mula sa kanyang mga lupaypay na mata, sunod-sunod na pumatak ang malalaking butil ng luha. Ang kanyang mga labi na hindi na maigalaw dahil sa paralysis ay nanginginig. Tay, namutla ang mukha ni Benji na parang papel. Sa sandaling makita niya ang mga luha ng kanyang ama, naramdaman niya ang lahat. Huwag mong sabihin, ikaw nga, Tay. Hirap na inikot ni Ricardo ang kanyang ulo at tiningnan ang anak. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ere. Walang salitang namutawi, ngunit sapat na ang kanilang mga tingin. Walang tigil na umagos ang mga luha mula sa mga mata ni Ricardo at si Benji ay napaupo sa sahig, nawalan ng lakas sa mga binti. Paano? Bakit? Sa loob ng kwarto, tanging ang tuyong boses ng news anchor at ang hagulgol ni Benji ang umalingaw-ngaw. Ito ang sandali ng pagbubunyag ng lahat ng katotohanan. Enero 3, 2001, 3 ng hapon, may matigas na ekspresyon sa mukha. Pumasok si Benji sa pinto ng Homicide Division ng MPD. Tumayo siya sa harap ng desk at huminga ng malalim. Nandito po ako para sumuko. Ang pulis na naka-duty na nagbabasa ng papeles ay biglang nag-angat ng tingin. Sumuko? Anong kaso? Noong gabi ng Nobyembre 22, 1992, ako po ang pumatay sa mag-asawang Reyes. Biglang nagkagulo ang istasyon. Agad na tinawagan si Detective Cruz na nagmamadaling bumaba. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng interrogation room, walang lakas na nakaupo si Benji. Ang pulang ilaw ng video camera ay kumikislap. Binuklat ni Miguel ang makapal na folder at seryosong nagsalita. Mr. Santos, totoo po ba ang lahat ng sinabi ninyo? Tumango si Benji at mahinang sumagot. Opo. Totoo po. Ako po ang gumawa. Bakit niyo po ginawa ang ganoong karumal-dumal na bagay? Ipinikit ni Benji ang kanyang mga mata. Nalaman ko pong gipit na gipit ang tatay ko dahil sa pera. Malapit na ang kasal ko. At sobrang sakit para sa akin na makita siyang pinahihirapan ng mga naniningil. Kaya, ano po, bago ang kasal, pinuntahan ko po ang mag-asawang Reyes para makiusap pero tinanggihan nila ako ng walang awa. Bigla po akong nagalit at hindi ko na namalayan ang ginawa ko noong gabing yon. Ibinaba ni Miguel ang ballpen at matalas na nagtanong, ano pong ginamit ninyong sandata? Nag-alinlangan si Benji at pautal-utal na sumagot, isang ladrilyo po na nakakalat doon. Yun po ang ipinukpok ko. Naningkit ang mga mata ni Miguel. Ang resulta ng forensic analysis ng NBI ay malinaw na metal na bagay, hindi ladrilyo. Ilarawan niyo po ang itsura ng lugar. Paano po kayo nakapasok sa boiler room? Lumunok si Benji at nagpatuloy. Pagbaba po ng hagdan, nandoon na agad ang boiler. Sa kaliwa po may malaking boiler na kasing taas ng tao at sa kanan may mga magkakasalikop na tubo. Itinaas ni Miguel ang kamay at pinutol ang kanyang sinasabi. Sandali po. Nasaan po ang hagdan? Pagpasok po sa pinto, nasa kanan. Napabuntong hininga si Miguel at inilabas ang floor plan ng lugar mula sa ilalim ng mesa. Mr. Santos, tingnan niyo po ito. Sa plano, ang hagdan ay nasa kaliwa ng pasukan at ang boiler ay nasa kanan. Kabaligtaran ang sinasabi ni Benji sa totoong ayos ng lugar. Ito po ang totoong itsura ng lugar. Paano niyo po nagawa ang krimen sa isang lugar na hindi niyo pa napupuntahan? Namutla ang mukha ni Benji. Nanginginig ang kanyang mga labi ngunit hindi siya makasagot. Inilapit ni Miguel ang kanyang mukha at tinitigan si Benji. Sumusuko ka ba para sa tatay mo? Yumuko si Benji. Tanging mabigat na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Maya-maya, isang pigil na iyak ang kumawala sa bibig ni Benji. Detective, hindi na po makapagsalita o makagalaw ang tatay ko. 8 taon na po siyang pinahihirapan ng konsensya niya. Nanginginig ang boses ni Benji. Ako na lang po ang parusahan niyo. Anak niya po ako. Pakiusap po, huwag niyo na siyang galawin. May mapait na ekspresyon sa mukha, pinatay ni Miguel ang recording. Mr. Santos, naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo pero krimen po ang maling pag-amin at ang kasalanan ay hindi pwedeng akuin ng iba. Umuwi na po muna kayo. Tumayo si Benji,
na hindi makatingin at lumabas ng interrogation room. Ang kanyang likod ay tila mas kaawa-awa pa sa isang kriminal. Enero 5, muling kinuha ni Miguel mula sa evidence locker ang lumang keychain na natagpuan kasama ng mga buto. Siguradong mayroon pa to. Kumuha siya ng high-power magnifying glass at sinuri ang ibabaw ng metal. Maingat niyang inalis ang kalawang at dumi at isang nakaukit na letra ang lumabas. R. Isang letra. Kumabog ang dibdib ni Miguel. R. R. Para kay Ricardo. Agad na kumuha si Miguel ng mga litrato mula sa isang outing ng mga taga-Divisoria noong 1992. Isa-isa niyang sinuri ang mga naninilaw na larawan gamit ang magnifying glass. Sa ika-15 litrato, huminto ang kamay ni Miguel. Isang litrato ni Ricardo Santos na nakaakbay sa mga kapwa manininda, masayang nakangiti. Sa kanyang sinturon, may nakasabit. Tinutukan ni Miguel ng magnifying glass at naging malinaw ang hugis. Parehong-pareho sa itsura at disenyo ng keychain na natagpuan sa crime scene. Nahanap ko na. Agad na dinala ni Miguel ang litrato at pinuntahan ang asawa ni Ricardo. Mrs., natatandaan niyo po ba ang keychain na ito? Tiningnan ng asawa ni Ricardo ang litrato at ngumiti. Ah, ito po. Sobrang paborito yan ng asawa ko. Pinasadya pa niya yan na may nakaukit na unang letra ng pangalan niya. Kalmadong nagtanong si Miguel, nasa inyo pa po ba? Umiling ang asawa. Hindi po. Nawala. Noong gabi ng Nobyembre 20 sana, 1992. Pag-uwi niya ng gabing yon, sobra siyang nalungkot dahil nawala daw ang keychain niya. Tumiim ang tingin ni Miguel. Nobyembre 22, 1992. Ang mismong gabi kung kailan nawala nang walang bakas ang mag-asawang Reyes. Lahat ng piraso ng puzzle ay perpektong nagtugma. Hapon ng Enero 8, kasama si Angela, binuksan ni Miguel ang pinto ng room 305 sa nursing home sa Quezon City. Nakaupo sa wheelchair, si Ricardo Santos ay tulalang nakatingin sa mga puno sa labas. Isa-isang inilapag ni Miguel sa maliit na mesa sa harap ng wheelchair ang mga bagay, ang lumang keychain, ang litrato mula sa outing at ang kopya ng libro ng samahan na may tala ng pagwaldas. Dahan-dahang napunta ang tingin ni Ricardo sa mesa at nang makita niya ang keychain, nanigas ang buong katawan ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanginig ng husto at sunod-sunod na pumatak ang malalaking butil ng luha. Lumuhod si Angela sa harap ng wheelchair at humagulgol. Tito, bakit niyo po ginawa to? 30 taon kayong magkaibigan ni tatay. Paano niyo po nagawa yon sa isang kaibigan? Nanginginig ang mga labi ni Ricardo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging paos na tunog ang lumabas. Mahina ngunit may diin na nagtanong si Miguel, Mr. Santos, itong keychain natagpuan kasama ng mga bangkay sa crime scene. Noong gabi ng Nobyembre 22, 1992, nandoon po ba kayo? Tiningnan siya ni Ricardo na may basang mga mata. Walang tigil na umagos ang mga luha ng pagsisisi at sakit. Maya-maya, ang kanyang kanang kamay na paralisado ay dahan-dahang itinaas. Ang nanginginig na kamay ay 2 beses na tinapik ang kanyang dibdib. Ako ang may gawa. Kasalanan ko. Isinulat ni Miguel sa kanyang ulat, Suspect Ricardo Santos, umamin sa pamamagitan ng di-verbal na paraan. Napaupo si Angela sa sahig at humagulgol. Tatay, nanay, napuno ang kwarto ng 8 taong katotohanan at pighati. Gabi ng Enero 10, 2001, sa opisina ng MPD Homicide, mag-isang naiwan si Detective Cruz. Sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, inilatag niya na parang pamaypay ang lahat ng ebidensya at testimonya na kanyang nakalap. Oras na para buuin ang huling piraso ng puzzle. Kinuha ni Miguel ang ballpen at sinimulang buuin muli ang mga pangyayari noong gabi ng Nobyembre 20 1902. Ang ugat ng trahedya ay pera at ang maling pagmamahal para sa anak. Noong unang bahagi ng Nobyembre 1992, upang makalikom ng pera para sa pag-aaral ng anak niyang si Angela sa Amerika, ipinasya ni Jose Reyes na singilin ang mga pautang na 10 taon nang hindi nababayaran.
Kasama rito ang grabinidong libong na ipinautang niya sa kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 30 taon, si Ricardo Santos. Cardo, pasensya na, pero kailangan ko na talagang singilin. Kailangan kasi ni Angela para sa pag-aaral niya. Ngunit walang pambayad si Ricardo. Nagamit na niya ang ileyan-dian libong-libong mula sa pondo ng samahan kung saan siya ang presidente para sa kasal ng anak niyang si Benji at sa nalalapit na pagsilang ng kanyang apo. Kapag binayaran niya si Jose, tiyak na mabubunyag ang kanyang pagwaldas. Nasa alanganing sitwasyon siya. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, dahil sa kanyang pagiging metikuloso, natuklasan ni Jose ang ginawang pagwaldas ni Ricardo habang sinusuri ang libro de kuwenta. Cardo, paano mo nagawa to? Sa lahat ng pwedeng galawin, pondo pa ng samahan? Naalala ni Miguel ang testimonya ni Aling Remedios. Dahil sa matinding pagkakanulo, binigyan ni Jose ng ultimatum si Ricardo. Kung hindi mo yan maibabalik agad, isisiwalat ko sa lahat. Para kay Ricardo, iyon ay isang sentensyang kamatayan. Ang tiwala at reputasyon na iningatan niya sa loob ng 30 taon ay masisira. At ang kasal ng kanyang anak na ilang araw na lang ay manganganib na masira. Gabi ng Nobyembre, Dabanta Dusaa, 9 ng gabi. Palihim na nilapitan ni Ricardo ang mag-asawang Reyes. Pepe, may tinatago akong pera sa basement. Yun na muna ang ibibigay ko sa'yo. Samahan mo lang ako sandali. Ang huling mensahe sa notebook ni Maria, ang ebidensya. Mamayang gabi, pagkatapos, magsara, kukunin ko na. Pera, mula kay Cardo. Walang pag-aalinlangan, sumunod ang mag-asawa sa kanilang matagal ng kaibigan papunta sa abandonadong paupahan. Ginamit ni Ricardo ang susi na hiniram niya kay Ocampo para buksan ang kinakalawang na bakal na pinto. Noong panahong iyon, under construction ang boiler room dahil sa pagpapalit ng mga tubo, kaya't sira ang sementadong sahig at may malalim na hukay. Lahat ng ito ay nakalkula na ni Ricardo. Sa mamasa-masang hangin sa basement, lumuhod si Ricardo sa harap ni Jose. Pepe, pakiusap, bigyan mo ako ng 1 buwan. Kapag natapos lang ang kasal ni Benji, ibebenta ko ang bahay ko para lang mabayaran ka. Pakiusap, ngunit matigas ang mag-asawang Reyes. Dahil sa pagwaldas at pagsisinungaling ng pinagkakatiwalaang kaibigan, wala na silang tiwala. Hindi ko to palalampasin. Bukas na bukas, sasabihin ko sa asosasyon. Sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang paningin ni Ricardo. Muling binuklat ni Miguel ang autopsy report ng NBI. Malakas na pagpukpok sa likod ng ulo. Salarin ay isang malakas na adultong lalaki. Sandata ay tubong bakal o katulad. Sa galit ni Ricardo, napansin niya ang isang tubong bakal sa mga construction materials. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na kamay at tahimik na lumapit sa likuran ni Jose na nakatalikod. Pasensya na, Pepe. Ibinaba ni Miguel ang ballpen at ipinikit ang mga mata. Ang 30 taong pagkakaibigan ay nadurog kasabay ng malupit na tunog ng paghampas ng tubong bakal. Nang makitang bumagsak ang asawa, napasigaw si Maria at umatras. Mahal. Sinubukan niyang tumakbo papunta sa hagdan, ngunit walang labasan sa masikip na basement. Hindi na tumigil si Ricardo na hinahabol ng demonyo. Sa gitna ng kaguluhan, ang keychain na nakasabit sa kanyang baywang ay nahulog. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang galit, hindi niya ito napansin. Pagkatapos ng krimen, tulalang tiningnan ni Ricardo ang 2 malamig na bangkay ng kanyang mga kaibigan. At itinulak niya ang mga ito sa hukay na ginawa para sa construction. Kailangan kong takpan to, na parang walang nangyari. Kumuha siya ng lupa at graba at mabilis na tinabunan ang hukay. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng semento para magmukhang pantay ang sahig. Ganoon na lamang, nakulong ang mag-asawa sa ilalim ng malamig na semento at kasama nilang nalibing ang keychain na may pangalan ni Ricardo. Isinara ni Miguel ang huling pahina ng ulat at napabuntong hininga. Sa huli, isinakripisyo niya ang kaibigan para sa kasal ng anak niya. 2 araw ang lumipas, Enero 11, muling ipinatawag ni Miguel si Benji sa istasyon. Ang mukha ni Benji ay nangayayat na.
Inabot ni Miguel ang kopya ng kumpletong ulat ng investigasyon. Mr. Santos, basahin niyo po ito, ang buong katotohanan ng kaso. Nanginginig na kinuha ni Benji ang ulat. Sa simula, hindi siya makapaniwala, ngunit habang binabasa, nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Napako ang kanyang tingin sa isang pangungusap, motibo ng krimen, pagwaldas para sa pangkasal ng anak at pagsilang ng apo. Nanginginig ang mga labi ni Benji. Pangkasal ng anak. Itinaas niya ang ulo at tiningnan si Miguel. Detective, yung EAT-7DL0 para po sa kasal ko. Mabigat na tumango si Miguel. Opo. Noong Marso 1989, inutang yan ng tatay niyo kay Jose Reyes. Malinaw na nakasulat sa ledger na para sa kasal ng anak. Napasigaw si Benji at nabitawan ang ulat. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol. Dahil sa akin, dahil lang sa kasal ko, ginawa ng tatay ko yon. Nanginginig ang balikat ni Benji sa matinding pighati. Sana hindi na lang ako nagpakasal. Sana sinabi na lang naming wala kaming pera. Bakit? Bakit? Sa loob ng interrogation room, tanging ang huli na pagsisisi at pag-iyak ng isang anak ang umalingaw-ngaw. Tahimik lang na pinanood ni Miguel ang eksena. Ang trahedya ay parehong malupit sa salarin at sa biktima. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ni Benji ang kanyang ulong puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay pula. Detective, ano na po ang mangyayari sa tatay ko? Dahil po sa kanyang malubhang kalagayan, ikukulong siya sa prison hospital. Walang lakas na yumuko si Benji. Pwede po ba siyang dalawin? Pwede po. Tumayo si Benji. Ang kanyang likod ay tila may pasan na krus na mas mabigat pa kaysa sa isang kriminal. 3 araw ang lumipas. Enero, 10. Nagsampa ang piskalya ng kasong murder at illegal disposal of a corpse laban kay Ricardo Santos. Ang 30 taong pagkakaibigan ay nagwakas sa likod ng malamig na rehas. Marso 15, 2001, sa bulwagan ng Katarungan ng Maynila, mabigat ang katahimikan, araw ng unang pagdinig sa kaso ni Ricardo Santos. Puno ng mga taga-media at mga taga-palengke ang courtroom, kasabay ng tunog ng gulong. Pumasok sa loob si Ricardo na naka-wheelchair. Inaanyayahan ang akusado. Kahabag-habag ang itsura ni Ricardo. Ang kanyang puting buhok ay gusot at ang kanyang mga matang walang buhay ay nakatutok lang sa sahig. Tumayo ang piskal at malinaw na binasa ang mga sakdal. Ang akusadong si Ricardo Santos noong gabi ng Nobyembre 20, 1992 sa loob ng basement boiler room ng isang abandonadong paupahan sa Binondo, Maynila ay pinatay sina Jose Reyes at Maria Reyes sa pamamagitan ng pagpukpok ng tubong bakal. Ito ay isang malinaw na planadong krimen. Yumuko ng husto si Ricardo. Mula sa kanyang mga mata, pumatak ang malalaking butil ng luha sa kanyang damit bilanggo. Sa unang hanay sa kaliwa, nakaupo si Angela na nakaluksa, kinakagat ang labi. Sa kabilang dulo, si Benji ay nakayuko parang isang kriminal. Sa pagitan nilang dalawa, may 8 taong agwat at isang hindi matatawirang trahedya na dumadaloy na parang ilog. Tumayo ang abogado ni Ricardo. Kagalang-galang na hukom. Ang akusado ay hindi nakatulog ng mahimbing sa loob ng 8 taon dahil sa matinding konsensya. Na-stroke siya noong 1994 at nawalan ng kakayahang magsalita at gumalaw. Itinuro ng abogado ang paralisadong kamay ni Ricardo. Para na rin siyang pinarusahan ng langit. Isinasaalang-alang po namin ang kanyang kalusugan at paghihirap. Sumagot ang piskal, kung nakaramdam man siya ng paghihirap, iyon ay nararapat na kabayaran sa kanyang kasalanan. Tumingin ang piskal kay Angela at itinaas ang boses. Ang pamilya ng biktima ay 8 taong naghanap na parang impyerno ang pinagdaanan, hindi alam kung nasaan ang kanilang mga magulang. Mas mahaba at mas malalim ang 8 taong pagdurusa ng pamilya kaysa sa 8 taong paghihirap ng akusado. Nanginginig ang balikat ni Angela at humikbi. 1 buwan ang lumipas, Abril 10, ang araw ng paghatol. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at binasa ang desisyon. Pinapatawan ang akusadong si Ricardo Santos ng 15 taong pagkakakulong. Nagkagulo ang courtroom.
Ang tunog ng gavel ay pumutol sa hangin. Idinagdag ng hukom, pinagtaksilan ng akusado ang kanyang 30 taong pagkakaibigan para sa kanyang sariling hangarin at malupit na kinuha ang 2 buhay. Napakabigat ng kanyang kasalanan. Gayunpaman, isinaalang-alang namin ang kanyang kasalukuyang kalusugan at ang kanyang pag-amin sa pamamagitan ng di-verbal na paraan. Itinulak ng mga guwardiya ang wheelchair ni Ricardo palabas. Pagkatapos ng paglilitis, nagtagpo ang mga mata nina Angela at Benji. Noong bata pa sila, sabay silang naglalaro sa mga eskinita ng Divisoria. Tuwing Pasko, magkasama ang kanilang mga pamilya na nagsasalo-salo, ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay naging isang matalim na kutsilyo na sumusugat sa kanilang mga puso. Sinubukang magsalita ni Benji, ngunit walang lumabas na salita. Angela. Malamig na tumalikod si Angela. Si Benji naman ay hindi na lumapit at yumuko na lang, naglakad patungo sa kabilang pinto. Ang kanyang likod ay napakalungkot tingnan. Isang maaraw na araw ng Mayo, tumayo si Angela sa seawall ng Manila Bay. Hawak niya ang 2 maliit na banga na binalot sa puting tela, ang abo ng kanyang mga magulang. Si Detective Cruz ay tahimik na nakatayo sa likod niya. Detective, ang kalmado ng dagat, no? Maingat na binuksan ni Angela ang mga banga. Ang maalat ngunit malamig na hangin ay humihip sa kanyang buhok. Umalis na kayo. Huwag na sa malamig na lupa, kundi sa malawak na dagat para malaya na kayo. Kumuha si Angela ng isang dakot na abo at isinaboy sa dagat. Ang abo ay kumalat na parang snow at bumagsak sa asul na tubig. Tatay, nanay, magpahinga na po kayo, paalam na po talaga. Walang tigil na umagos ang mga luha ni Angela. Walang imik na lumapit si Miguel at tinapik ang kanyang balikat. Tanging ang huni ng mga ibon ang nagsilbing malungkot na paalam. Simula ng Hunyo, nagsimula ng uminit ang panahon. Dinalaw ni Benji ang prison hospital. Sa isang kwarto na may rehas, nakaupo ang kanyang ama sa wheelchair. Tay, nandito na po ako. Inabot ni Benji ang kamay ng ama sa pagitan ng mga rehas. Ang mga matang walang buhay ni Ricardo ay napunta sa anak. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata at umagos ang luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Walang salitang lumabas, ngunit sapat na ang init ng kanilang magkahawak na kamay. Pinigilan ni Benji ang iyak at mahinang nagsalita. Tay, huwag na po kayong umiyak. Dadalaw po ako linggo-linggo. Umuulan man o umaaraw, dadalaw po ako. Kaya maging panatag po kayo. Mula noon, tinupad ni Benji ang kanyang pangako. Linggo-linggo siyang dumadalaw. Ang mga guwardiya ay naaawang pinapanood siya habang nakaupo at hawak ang kamay ng kanyang di makapagsalitang ama. Sa parehong buwan, sa opisina ng Asosasyon ng mga Manininda sa Divisoria, tumayo si Aling Remedios sa harap ng mga miyembro. Seryoso ang kanyang mukha. Mga kasama, may sasabihin po ako. Habang nagbubulungan ang mga manininda, lumuhod si Aling Remedios. 8 taon ko pong nalaman na nagnakaw si Cardo, pero nanahimik lang ako. Ako po ang may pinakamalaking kasalanan dahil nagkunwari akong walang alam, para na rin akong kasabwat. Aling Meding, anong sinasabi mo? Nagulat ang mga manininda, ngunit hindi itinaas ni Aling Remedios ang kanyang ulo. Dahil sa akin, kaya nangyari yon sa mag-asawang Reyes. Gabi-gabi akong binabangungot, bababa na po ako bilang ingat yaman, at habang buhay kong pagbabayaran ang kasalanan ko, pasensya na po. Tanging ang malalim na buntong hininga ng mga manininda ang bumalot sa opisina, mainit na tag-araw. Sumandal si Detective Cruz sa bintana ng opisina at nagsindi ng sigarilyo. Ang simpleng kaso ng paglalayas na tinanggap niya noong siya'y bagitong pulis ay nalutas niya matapos ang 8 taon bilang hepe ng homicide. Ngunit sa halip na tagumpay, mas mabigat ang bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Haaay, bulong ni Miguel habang ibinubuga ang usok. Kung noon pa lang, mas inusisa ko na. Siguro hindi gaanong nahirapan si Angela sa loob ng 8 taon. Ang pagsisisi ay hindi basta-basta nawawala na parang usok. Pinatay niya ang sigarilyo na may mapait na ekspresyon. Nobyembre 22, 22.
Ang unang anibersaryo ng pagkatuklas sa mga buto at paglutas ng kaso. Nambalimo, ng umaga, sa madilim na liwanag ng bukang liwayway, dumating si Angela sa Divisoria. Mula sa malayo, maririnig ang masiglang boses ng mga nagtitinda. O heto na ang galunggong, sariwa pili na kayo. Dumaan si Angela sa mga tao at tumayo sa harap ng dating pwesto ng kanyang mga magulang na may iba nang nagtitinda. Sa ibabaw ng bakanting pwesto, nakatambak ang mga tuyo ng ibang manininda. Maingat na inilapag ni Angela ang isang bungkus ng puting bulaklak sa sahig. Nanay, tatay, 1 taon na po pala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humihip sa mga eskinita ng palengke. Isang talulot ng bulaklak ang nahulog at gumulong sa sahig. Puno pa rin ng ingay ng buhay ang palengke. Amoy ng isda, amoy ng tao, at tawaran. Ang malupit na eskinita na lumamon sa 30 taong pagkakaibigan at 2 buhay ay abala pa rin sa mga tao na parang walang nangyari. Matagal na nakatayo si Angela sa harap ng mga bulaklak sa gitna ng maingay na palengke. Sa kanyang likuran, walang pakialam na sumisikat ang araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo ng kwento. Kung mag-iiwan kayo ng komento na nagustuhan ninyo, malaking tulong po iyon. Sana'y mapuno rin ng liwanag at kapayapaan ang inyong araw. Huwag po kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Salamat po.